Pagod ka na ba? Huwag kang mag-alala, hindi naman karera ang buhay. Hindi ako tutulad sa inyo na walang pangarap. Minsan, kung sino pa yung mga mahal mo sa buhay, sila pa yung hindi maniniwala sa'yo. Akala mo ba mapapakain ka nan? Hindi. Sila pa yung unang mandudurog sa puso mo. Kung ate mo At sila pa yung ayaw na magtagumpay ka. tayo tapos ikaw, aral ka lang ng aral. Hindi madali na ang una mong kalaban ay yung pamilya mo pa. Yan, Nay. At kahit sa pagkakataong ito na gusto mong ilaban yung sarili mo, ikaw pa yung magiging masama. Ano mo ba ang pinagdaanan ko sa mga kapatid ko na kapagtapos nan? Minalit nila ako at ganun lang din ang gagawin mo sa akin. O anak, nandyan ka na pala, hayaan mo na yung kapatid mo. Hindi maiiwasan na maikumpara ka sa iba. Hindi ka pa nakakapagbigay ka sa At aming yun, pagkain. Ano? ang isa sa pinakamasakit. Sinong kakalma sa patong-patong na problema na hanggang sa eskwelahan dinadala ko to. Itutuloy mo pa din pala Akala ko magkakaroon na ako nakakampi, pero hindi pala. yung pinag-aaral mo, ay pinagtatrabaho mo na lang, nakatulong ka pa sa pamilyang. Kailan mayroong makikinig sa akin? Kailan may taong susubok na intindihin ako? Dahil gusto kong malaman nila kung gaano kahalaga ito. Dahil hindi lang pangarap ko ang nakasalalay dito, kundi ang kinabukasan ng mga kabataan sa bayan ko. Kaya napakaswerte ko sa mga kaibigan ko ngayon. Sila yung makikinig sa'yo na wala kang matatanggap na kahit na anumang sumbat. Sila yung magiging sandalan mo sa tuwing hindi mo na kaya yung bigat. At sila rin yung magpaparamdam sa'yo kung gaano ka kahalaga. Sila lang ang naniwala sa akin, sa ambisyon ko sa buhay. Dumating ako sa punto na hanggang candy lang yung kaya kong kainin para lang hindi magutom. At saksi ang kending ito sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay bago ko makamit yung gusto ko. Dito ko naramdaman na bukod sa mga kaibigan ko, may mga tao pa palang gustong makinig sa mga kwento ko. Dito nagsimula kung paano ko naipaglaban yung pangarap ko. Kinailangan kong gawin ito araw-araw, kasabay ng aking ginagawang pag-aaral para lang makapagtapos. Din ang araw na hindi ko na kailangan gawin ang lahat nito. Pangarap kong matulungan ng mga kabataan pagdating sa edukasyon. Mukha mang imposible na gamitin ang teknolohiya sa edukasyon, pero pinaglaban ko ito. Wala nang ibang masasarap pa sa balitang aking narinig na sa wakas nakabit ko na yung pinaglalaban ko. Excuse po, kayo po ba si Ate Helen? Oo, bakit? Kayo po pala yung course po ng technology na integrated campus education? Oo, paano nalaman? Aksidente po kasi namin nabasa, pero sana po ata matupad lahat ng pinopose niyo. At sana, wala pong Hanggang sa dumami na yung mga taong naniniwala sa kakayahan ko. Doon sa pangarap na kahit mahirap, Maraming salamat. Sana, matupad kinaya ko. ginawa ko. Dahil hindi lamang utak ang nila ang gagawin, kundi pati puso. Sige po, ate, good luck po. Aling Lana! Masayang magulang ko dahil may anak na siya makakagraduate. Siyempre, pati na rin yung kapitbahay namin na palagi nanonood sa malaasot pusa namin pag-aaway. Hindi nahuli sa kanya yung balita at gumawa pa ng paraan para lang makakain sa amin. At ito na ang pinakihihintay ko.
At ngayon dahil sa teknolohiya, mas marami ng bata ang natututo. Mas marami ng bata ang hindi na kailangan pang mamasahe araw-araw para lang makapag-aral. Dahil ngayon, pwede ka nang matuto kahit nasa bahay ka lang. Ito lang ang hangad ko sa mga kabataan ngayon na sana huwag nilang sayangin lahat ng pagod at hirap ng mga taong nasa likod nito. Dahil mas masarap mag-aral ngayon kaysa noong panahon ko. Lahat ng sakit napalitan ng saya. Sino yan? Pasok. Surprise, Mama! Surprise ako sa'yo. Ako yung nanalo dun sa logo making. Galing ka talaga sa technology. At ganito kahalaga ang teknolohiya sa pagkatuto at sa pagtuturo.